Luzon, magandang gabi. Visayas, magandang gabi. Mindanao, magandang gabi. Sa inyo pong lahat na aming tagapagpanood. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, kasama ang AGAP Party List Congressman Nicky Briones. Good evening, partner. Partner, good evening. At magandang gabi naman sa lahat ng ating mga magsasaka, sa mga miyembro ng ating mga kooperatiba sa buong bansa. Magandang gabi sa inyong lahat. At partner, ngayong gabi, araw ng Lunes, ika-22 araw ng napapaslang si Salvador Garong ng ating isa sa mga namumuno sa ating kooperatiba sa Batilet. Hindi, partner, alam mo itong tama ka, 22 days na naghahanap ng hustisya itong pinaslang o pinatay na si Salvador Garong, si Sani Garong doon sa Lipa City noong August 6 at nagpalabas ng 300,000 na reward para sa ikalulutas ng kaso, mahuli yung suspect kung maituturo din itong ating mastermind. Mayroong additional na 300,000. So 300,000 para sa suspect, 300,000 para doon sa mastermind. Ang total na reward ay 600,000. At sana ay mapagtulong-tulungan ng mga kapulisan at kahit sinong makakakita sa taong ito para magkaroon ng kalutasan at justisya. Ang pagkamatay nito si Sani Garong, ito'y opisyal ng ACOB, yung Alliance for Consumer Ownership of Batilet 2. Hindi ito opisyal ng Batilet 2. Anong telephone number ang pwedeng kontakin, partner, para makapagbigay sila ng impormasyon? Partner, alam mo, siguro dito na sa atin, 0917-505-2635. Ipaalam nyo lang po diyan sa telepono yan, 0917-505-2635. Yan po, diyan po ninyo pwedeng i-report kung meron kayong ika nga ay impormasyon para sa ikahuhuli na suspect sa pagpatay kay Sani Garong. At huwag kayong mag-atabili. Lapit po ninyo at itatago po namin ang inyong katauhan. Bueno, sa gabi pong ito ay tatalakayin rin ng FYI. Are we aware of itong sinasabing fake email? Isa pong Canadian company na major investment sa ating bansa na TBI, Resources Development, ang biktima nito. Panoodin niyo yan mamaya. At sa pagbabalik namin ni Kong, pag-uusapan natin, sabi ang agrikultura o ang sektor ng agrikultura ay kinakailangan daw na suportahan pa ng ating pamahalaan para yumabong at maiwasan ang mga technical smuggling o ito pong mga ini-smuggle ng gulay, baboy, bigas. Yan po ang pag-uusapan namin sa pagbabalik ng FYI for your information. Good evening once again, and I'm your host, Willie Espiritu, and this time we are in the segment of On the Spot. And kasama natin dito ngayon ang former assistant editor from Bulletin and host producer ng Business Agenda sa radio program ng DCAR, Mr. Delpin Perez. Del, hi, good evening. Good evening. And likewise, we have Micah Basco, hello, talented TV host, graduating din ng ayan, no? I'm so glad to be here dito, of course, with Mr. Gene and Sir Del. And likewise, ito naman yung magandang lalaki. Ito, napakinggan ko sa radyo. At medyo malaki yata ang problema ang dapat namin pagkasapan. Ang, anong tawag mo dito? Itong Public Affairs Director ng TV Resource Development Inc., Mr.
Jim Gregorio. Partner, good evening. Yeah. Before magkasama tayo, Delphin, kasama ko siya nung dinidevelop namin yung PICOS. Ngayon, hindi na ito PICOS. TBI. What is TBI is all about? Para alam ng ating mga manonood. Ang TBIRD ho, ay yung local affiliate ng TBI Pacific, which is a mineral resource company based in Canada and registered ho sa Toronto Stock Exchange. Ang projects ho ng TBIRD dito sa Pilipinas ay yung kanyang gold and silver mines sa Cabanatuan, Zamboanga del Norte, and now it's producing copper and zinc. And ngayon ho, yung aming pre-operation sa Balabag in Zamboanga del Sur. I heard that TBI focuses on 5 areas. Netong mga ginagawa ng TBI. Can you do? Yes, sir. We're trying to maximize our profits by extending the mine life in Cabanatuan. So after the gold and the silver, in 2008, we're now focusing on the copper and zinc concentrates in Cabanatuan, Zamboanga del Norte. And then we are going to capitalize also on the near-term development of gold and silver mines in Balabag, Zamboanga del Sur. We're also expediting the exploration of other Zamboanga del Norte tenements. And we're looking at joint venture partnerships in mineral developments with other mining companies here and abroad. Okay, so sir, when did it start and how many people employed?